Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, may ebidensya. Nako, PBBM laging walang alam, sinampulan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin ito. Nako, ito pong si Manong Chavit Singson, ito mga kababayan, mayroon pong statement, no? O ito, basahin po natin, patungkol po ito kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, hindi siya dapat naging presidente kung di niya alam ang nangyayari sa buong gobyerno. Correct. Diba? Napakatama po ng sinasabi dito ni Manong Chavit Singson. Bakit po? Kasi lagi niyang sinasabi, di ba? O hindi ko alam na no hand lagi sila. No, naghuhugas kamay lagi sila pag may mga nangyayaring kaguluhan, di ba? Ay nako po mga karibin natin. Isa po, dapat sa mga karakteristik ng isang presidente, ay ano siya will inform, di ba? Para hindi ka para hindi ka mabubudol, hindi ka maiiputan sa ulo ng mga tauhan mo, di ba? You must be well informed, para naman kung talagang ang pagiging presidente mo ay para sa bayan, no? If not, maybe ganito ang dapat mong gawin, siya ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr. Pero kung para ka po talaga sa bayan, mga kababayan, no? Dapat alam mo ang mga nangyayari sa gobyerno mo. Kasi ikaw rin ang masisisi kapag hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan sa sinasabi po? Ulitin ko po, sabi po ni Manong Chavit Singson, hindi siya dapat naging presidente kung di niya alam ang nangyayari sa buong gobyerno. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Si Vice President Sara Duterte may pahayag po sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, especially dito po sa nangyayaring flood control anomalies. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin to. Nangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. So ayun mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan sa statement ni Vice President Sara Duterte? Nako, oo nga no. Eto, napatunayang magnanakaw. Hindi pa napapatunayan but from the looks of it, mga karibin natin, talagang involved sila sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Now, bakit hindi po nila kayang damputin si Zaldico? Bakit pag Duterte, ang bilis nilang 'di ba? Umaksyon. Kayong mga mga ano ba yung ginamit nila? Armed Forces, 'di ba? PNP, lahat po ng authorities natin. Bakit pagdating kay former President Duterte, nagtulungan kayo? Bakit ngayon ito pong mga pangalan na binanggit ng mga diskaya that are involved, no?
Hmm. Dito sa flood control anomalies, hindi ninyo kayang damputin. Ha? Dahil ba natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? 'Di ba? Anyway, basta ang importante dito yung publiko, no, mga kaubayan. Kung ano man ang pinaniniwalaan ng publiko, kung kayo po ay naniniwala, no, dito po sa sinasabi ni BP Sara, well, congratulations, no? Oh, kung kayo naman po hindi naniniwala at kayo ay hanggang ngayon panatiko pa rin ng Marcos sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon at panatiko pa rin kayo ng Marcos, wala kaming magagawa, no? We have different opinion, may mga magkakadiferensya tayo sa ating paniniwala, beliefs, no? Pero sana naman po pagdating po sa bayan, no, ay magkaisa po tayo. Alright, eto pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Nako, eto na. Oh, praise the Lord na dito mga karibin natin. Sabi po dito sa balita, mula po sa Feed Your Mind, Incorporated siguro ito na. Sandro Garin at Suarez gustong bigyan ng papugay ang pagiging speaker ni Martin Romualdez. Aba, wala namang kaming magagawa. Kung kayong mga alipores ni former Speaker Martin Romualdez ay magbigay pugay sa kanya, di ba? Magbigay pugay sa hari ng mga magnanak. Ang magpupugay lang diyan yung mga kagaya rin nila, di ba? Syempre pag ikaw ay matuwid, malinis, hindi ka magbibigay pugay diyan. Gaya po ni Sir Kiko Barsaga. Sige nga, sabihin niyo yan kay Representative Kiko Barsaga kung magbigay pugay ba 'yon, no? Alam niya Alam niya po yung nangyayari diyan sa House of Representative, no? So yan excuse me po, okay? Sabihin nyo yan kay Representative Kiko Barsaga, hindi nyo mapipilit ang taong bayan na kung gusto nyo talaga magbigay pugay, kayo na lang. Wala naman kaming magagawa. Magbigay pugay kayo sa hari ng mga magna, di ba? Well, parang si Jose Rizal din kayo parang si gusto nilang gawing bayani kasi ikaw naman ang nagbibigay pugay lang kapag parang bayani yung dating sa'yo, di ba? Parang bayani nila si Speaker Martin Romualdez. I don't know why, mga karibin natin, no? Pero itong matindi. Ito pang matindi, mga kababayan. Ito, Vico Soto at BP Sara. Nako. Sabi dito, baka pasok sa inodoro yan. Kasi ito po, Mayor Vico Soto posible umanong talunin si BP Sara sa pagkapresidente sa 2028 national election ayon sa survey. Ayan, mga kababayan. Isipin nyo Soto po ito. May Senate President tayong Soto. Ano ang ginagawa? But I'm not saying na ganun din ang pwedeng gawin ni Vico Soto. Dahil iba naman silang pagkatao. Pero mga kababayan, Soto ay Soto. Maaring yung dugo, hindi lang talaga. Yung dugong nananalaytay kay Tito Soto, yun din po ang dugong nananalaytay dito kay Vico Soto. Kaya pala, itong si Tito Soto, no, ay parang pre-prepared na niya, no, yung magiging future ni Vico Soto, mga karbi natin. Kayo lang. Wala rin naman kami magagawa kung yun po ang kagustuhan ng taong bayan. Pero, ang tanong, yun nga ba talaga ang kagustuhan ng taong bayan? Magkaroon po tayo ng isang Sotong presidente. Ayan, mga kababayan, kayo lang pong bahala kasi lahat naman po tayo ay boboto. Malayo pa yan, pero ngayon, prepare na po nila yung pangalang Soto, no? Anyway, eto na mga karibin natin, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang ilang buwang pananahimik, Chavit Singson may nakakagulat na revelasyon na dapat malaman ng taong bayan. Mag-asawang Diskaya at Bongbong Marcos Jr. matapang na binulgar ni Chavit Singson sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang
kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ipinunyag ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na 4 na construction firms na pagmamay-ari umano ng mga diskaya ang nakakuha ng milyong-milyong pisong halaga ng flood control project sa Ilocos Norte. Sa isang pulong balitaan ngayong araw, iginiit ni Singson kung paanong hindi nalalaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y mga manumalyang transaksyon ng mga diskaya na sila pa mismo ang kontratista sa sariling probinsya ng Pangulo. Nanawagan si dating Governor Chavit Singson ng agarang pagbaba sa pwesto ng lahat ng kurakot na opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa niya, hindi siya natatakot sa kaniyang mga ibinunyag sa press conference nitong Biyernes, September 19 at kasunod nito ay nanawagan rin siya ng peaceful revolution sa taong bayan. Narito't panoorin ang full video at ang tila nakakagulat na revelasyon ni Chavit Singson na siyang tila gumimbal sa palasyo at sa mundo ng social media. Narito't panoorin ang full video. Gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot na tayo. Pinag-usapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo Ayun. Nako po, natumbok po ni Manong Chavit, mga kaurbi natin. Hindi nila alam pero sa sariling probinsya nila, diskaya rin pala ang kontraktor. Uy, ano to, naglulukuhan ba tayo dito? Baka pwedeng ipatawag mismo ang presidente. Joke lang. Yung presidente mismo tanungin dyan sa ICI na yan. Mr. President, sa probinsya mo pala, diskaya rin ang mga kontraktor. Anong nangyari dito? Di ba? Naniniwala kayo sa presidente. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Bagalong, mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiusap, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapas, as far as flood control is concerned, buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pala, imbestigayan nila muna yun. Nandun na natapalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga corrupt sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders,
tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, general, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduhin natin yung, paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun na po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Maganda rin naman yung suggestion ni Manong Chavit, no. Sige, ganito po ang gawin. Eto, may suggestion lang din tayo kung sakaling gagawin. Sige, for example, hindi papasok yung mga students, no. Okay. Tapos yung mga tayong lahat, no, tayong mga Pilipino, yung mga negosyante, lahat po ng nagbabayad ng tax. Huwag munang magbayad ng tax hangga't hindi bumababa itong mga korap diyan sa gobyerno. Wag lang yung mga student. Lahat tayo mag-participate, mga kababayan. Wag munang magbayad ng tax hangga't hindi bumababa yung mga korap na yan. No? Pwede 'yun. Pwede ba yung gawin? Mga kababayan, hindi ko rin alam eh. Baka sakaling pwede, hindi naman tayo negosyante, 'di ba? Dito nga sa YouTube, yung mga sahod-sahod ng mga content creators automatic pong kinakaltas, mga kababayan. May magagawa ka pa ba? 'Di ba? Yung mga freelancer, automatic kong kinakaltas. May magagawa ka pa ba? O kayo na lang po mga negosyante siguro ang pwedeng makapagpigil diyan sa pagbabayad ng tax, 'di ba? Kasi yung mga government employees, automatic din kinakaltas. So mga private talaga nito, yung mga businessman, no? Kayo po siguro ang pwedeng tumulong, wag muna kayong magbayad ng tax, 'di ba? Yan ay opinion lang natin mga kababayan, no? Pero kung gagawin at worldwide, nationwide, baka malaki po ang impact nito, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Ano po ang inyong komento? I-comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.